So connected na Kelo 4744. Connected via Bluetooth, via Android Auto. So, ayan na siya. So may Android Auto na yung Mazda 2 natin. So yun guys, good morning. So ang gagawin natin, magkakabit tayo ng binili nating upgrade. Yan. Binili natin to sa AliExpress. So yung module na to is to upgrade yung current module natin para magkaroon ng Android CarPlay and Android Auto and Apple CarPlay. So yung binili natin is yung version 3.1 na para wireless na yung Apple CarPlay niya. Same time, wireless na din yung Android Auto plus fast charging na din siya. So yun guys, ang una natin gagawin is babaklasin muna natin to. Ito, yan. Tingin ko ito hindi na kailangan kasi kukunin lang natin to, yung dati niyang module. So mission lang natin is palitan since upgraded na yung software na to, which is yung pinaka-latest na. So lagay ko na lang sa screen ko ng version. Then yun yung pinamalaga. So kailangan muna natin i-update yung software nung Mazda infotainment natin bago tayo makapagkabit ng module. So tara, baklasin muna natin. Bumili din pala ako ng trimming tools yan. So magamit natin to para mabaklas natin nang walang gas-gas yung dashboard. Ayan, clip lang tayo dito. So, tanggalin muna natin. Lagyan muna natin sa gilid. Ayan. So gamit lang tayo ng screwdriver and screw.
may mga harness siya dito. Yan, clip lang muna natin sila. Then balik na lang natin sila mamaya. After 100 years, so natanggal na natin yung mga harness. At ito yung dati niya module. Sobrang hassle guys, pero kinaya. So natanggal na natin. Ayan, tapos kabit natin yung bagong module. Hindi lang naman siya ikabit. Plug and play lang. Kita nyo ba? Ayan. So, press lang. Ayan, okay na. Nice one. So, gamit ulit tayo ng trimming tool. Matanggal natin to. Kailangan natin ng wrench. So, kumuha muna tayo ng wrench. So, guys, gamit tayo ng 10mm na wrench. So, pagtanggal na to. Wait lang. Dalawang kamay. Okay. Oops. Tanggalin naman natin yung likod. Ito. Gamit tayo ng trimming tool ulit. So yun guys. Init dito. Tutok yung araw. So gamit yung mga trimming tools natin. Tanggalin natin. So tabi ulit. Kinain lang natin siya. Okay. So it goes. So may tatanggalin lang tayo dito. Yun yung ipapalit natin. So ito yung kasamang cable ng binili natin module. Ayan siya. So based sa instruction, ilalagay natin dito sa likod ng CMU. Tatanggalin natin yung nakakabit na. Ito, tatanggalin natin tong gray na to. Gray lang ah. Wala na tayong babaklasin dyan. Then papalitan natin ng gray na green. Gray blood gray green. So saan yung gray blood gray green? Ito siya. Ito yung gray green. So bandang kaliwa siya. And ito yung right side gray blue. So ito, hit natin. Tanggalin natin pa rin sa gabal. So ito yung tatanggalin natin. So tanggalin natin siya. Gray at green dito sa pinaka-left. And yung gray and blue. Ito. Ayan. Tapos balik na natin itong isa. Okay. Bumili din pala ako nito, yung tape. Tape siya pero hindi ko alam tawag dito eh. Pero pang wire parang garment tape. Para yan, para ano siya, malinis din. So tara, bigyan muna natin.
Okay, so lagyan naman natin to. So, pwede na siguro to. So, papadaanin natin. Puntang ilalim. Sinukso ko, guys. Yan, lumabas siya dito. So, ibabalik natin siya papasok. Hanapan natin ang butas. Yun, nakikita ko na siya. Okay. Ayun siya, guys. Whew. So, atake na natin. Dagdagan natin ito para hindi maingay. Okay na to. Okay. Okay, so all good. Nakabit na natin. Kasi medyo may konting gas-gas lang. Kahit nalagyan na natin siya ng ano. So, hindi malata masyado. Actually, dapat din na natin tinanggal to. Hindi naman kailangan tanggalin. Balik na lang natin. And so ito yung wire. Ayusin na lang natin siya. So yun guys, ano. Ayan, nalagyan ko na lang ng tie cable para malinis at hindi magulo. So, yun oh, pogi. So, ano na lang natin. Kabit na lang ulit natin babalik. So ayun guys, nabalik na natin yung mga kinalas natin kanina and testing na natin kung gumagana. Tara, so huwag nyo kakalimutan pala yung cable nito, yung harness nito, yung wire para yung connected dito sa remote natin. At ayusin nyo lang ilagay para sure kayo na naisalpak nyo na maigi. So tara, buhayin natin yung sasakyan. So, tayo sa home. Yan. So, may option na siya for Apple and Android Auto. So, may binigay siyang option is to connect sa Bluetooth sa Kelo 4744. Ayan. So, connect natin sa Kelo 4744 via Bluetooth. Actually sa ano pala, sa Wi-Fi, hindi sa Bluetooth yan. So connected na Kelo 4744. Connected via Bluetooth via Android Auto.
So, ayan na siya. So, may Android Auto na yung Mazda 2 natin. Mazda 2 2017 version. 2017. Okay, so yun lang guys. So, napakadali. So, una, i-update muna natin yung software natin sa latest version. Then, bumili tayo ng module. Yung binili natin. Yung binili natin is version 3.1 na, yung pinamataas. Ayan. Para mabilis yung charging natin. Plus, wireless na yung Android Auto and Apple CarPlay. So, less hassle sa mga wire. So, yan. So, yan guys. So, thank you sa panonood nga pala guys. And huwag niyong kalimutan mag-follow and subscribe sa ating channel. So, madami pa tayong video na i-upload. So, peace out. Bye-bye.